Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, may isa akong kaibigan ko sa Barcelona, sa Spain. Si Antonio Montalban II. Si Antonio Montalban II, writer ito. Sumusulat siya ng mga column sa Vera Files. Magaling ito si Antonio Montalban. Talagang ang mga sinusulat niya, rini-research niya talaga. Kaya nga sa Vera Files siya sumusulat kasi syempre talagang nagtataguyod ng katotohanan. Parang insurrecto rin. Actually, nung September 2025, nang pumunta ako sa The Hague para umattend sana dun sa original na schedule ng confirmation of charges hearing na Duterte, nagkita kami ni Antonio Montalban. Galing siya ng Barcelona pero pumunta rin siya ng The Hague. First time naming mag-meet ni Tony. Ngayon nakita ko yung quote kay Tony kasi may article si Antonio Montalban II. Pero yung maiksing sinabi niya, napakalalim ng sinabi niya. Sabi ni Antonio Montalban II, ito yung sinabi niya na totoong-totoo. Sabi niya, Alan Peter Cayetano is a dangerous man, a very sick man. Yun. Tony, tama ka. Eksakto. Tamang-tama, Tony, ang sinabi mo. Alan Peter Cayetano is a dangerous man, a very sick man. May sakit. May sakit itong taong to. Sobra ang pagkaano nito, mga kabunyog. Ang problema kasi dito, bakit dangerous? Sang-ayon ako kay Tony Montalban. Sang-ayon ako na dangerous na tao itong si Cayetano. Bakit dangerous? Wala, mahirap itong kumbinsihin. Mahirap kumbinsihin eh. Mahirap mo itong katulad nitong nangyayari na ngayon. Kitang-kita mo na yung damage sa Senado, yung sirang-sira na ang Senado, pati yung politika natin. Talagang grabe. Kaya lang, bakit dangerous siya? Dangerous si Cayetano dahil ang tingin niya kasi ang ginagawa niya ay yan ang kagustuhan ng Diyos. Pag ini-invoke mo na ang Diyos, mahirap. Sobra na yan. Kapag kapag ang tingin mo, ang ginagawa mo ay yan ang gusto ng Diyos, pag Diyos na ang ginagamit mong justification sa mga ginagawa mo, wala na. Panatiko na yan. Kaya hindi na ito kayang kumbinsihin lang ng mga paliwanag. Hindi na ito makikinig sa reason. Hindi na ito makikinig sa sense of reason, sa sense of justice. Wala na yan. Kaya yan ang problema dyan. Dangerous. Kahit masira ang Senado, kahit madurog ang Senado, wala siyang pakialam. Kaya ito mga kabunyog, tama si Antonio Montalban II. Alan Peter Cayetano is a dangerous man. A very sick man. May sakit. Bakit dangerous? Kasi kapag yung politika, ang ginagamit mong justification ng mga mo sa politika ay Diyos na, tingin mo, yung mga ginagawa mo, yan ang gusto ng Diyos, kahit mali na yan, i-justify mo dahil yan ang gusto ng Diyos, ang hirap. Ang hirap na yan pagka ganyan. Na yan mga kabunyog? Hindi na yan basta-basta makukumbinsi. Wala nang nakikitang reason yan. At yan na nga yung nangyayari sa kanya ngayon. Kahit napakarami nang nagsasabi sa kanya na Cayetano, Alan Peter Cayetano, i-consider mo naman. Actually, ito na lang. May pakiusap yung mga generals. Imagine niyo to May 5 generals ng AFP na promoted. Promoted sila. Ngayon, itong 5 generals na ito magbe-birthday. Nitong susunod na mga araw, magbe-birthday. May nag-birthday na yata nung isang araw. Ang problema kasi ng mga generals na yan, mula sa rank ng colonel to generals, kailangan i-confirm ang appointment nila ng Commission on Appointments.
Pag hindi sila na-confirm, hindi valid yung kanilang appointment. Kahit in-appoint sila ng presidente, kailangan ng confirmation ng CA. Yung sa CA kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi magko-convene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila at mababypass na sila, hindi na sila tapos na. Ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted one rank higher because we cannot meet as a CA. So it's important we convene. Problema, paano sila mako-confirm ng CA, hindi nga nagsesesyon ang plenary. Doon magpipili ng mga members ng CA. Pagkapili ng mga members ng CA, magko-convene pa ang CA. Kaya yan ang problema. Ngayon, tuloy nag-press con yung spokesperson ng AFP, medyo masama na ang loob ng mga retired, yung mga generals na yan kasi magre-retire na sila. Well, it has come to our attention, no? Meron nga po 5 na generals from the Armed Forces of the Philippines who's affected po yung kanilang confirmation doon po sa schedule that would be given para po ma-confirm na sila. Pag hindi sila na-confirm, magre-retire sila na ang ranggo nila mababa. Ibig sabihin, kung dapat general na sila ngayon, ang ranggo nila colonel. Oh, ang problema mo niyan, kung ang ranggo mo mababa, kasi hindi valid yung promotion mo, ang mga benefits mong matatanggap sa retirement, yung mababang ranggo. Kaya kawawa naman. Kaya alam wala, hindi mo na makukumbinsi si Cayetano sa mga maawa naman. May mga retired generals na may mga generals na magre-retire na, kailangang i-confirm ng CA. Wala. Hindi na makikinig si Cayetano sa mga reason. Hindi ganun ang ugali ng tao na yan. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. So, malungkot na nangyayari ito. Kasi mahirap mo na talagang kumbinsihin kasi ang tingin niya Diyos ang may gusto ng ginagawa niya eh. Yun ang niya. Laging Diyos ang niya. Kahit meron tayo sa 10 Commandments, thou shall not use the name of the Lord thy God in vain. Hindi naman hindi naniniwala yan si Cayetano na ang ginagawa niya is using the name of the Lord thy God in vain. Hindi. Para sa kanya, ang ginagawa niya ay tama, ang ginagawa niya ay kagustuhan ng Diyos. Ang hirap na nun. ang hirap mo nang basagin ang ganyang yan, mga kabunyog. Siya pa naman yung tipong hindi lang simpleng nagdadasal na kanya, nakaluhod. Nakaluhod. Talagang sa tingin niya ang ginagawa niya ay kagustuhan ng Diyos. Yan yung problema. Kaya tama si Antonio Montalban II, yung kaibigan ko. Sabi niya, Alan Peter Cayetano is a dangerous man, a very sick man. Yun na nga eh. Matindi, mga kabunyog. Kaya ito na yan. Ito na yung problema natin sa tao na yan. Sana mapatalsik na ito. Kasi sabi nga ni hindi magre-resign yan. Hindi magre-resign yan si Cayetano. Kasi para sa kanya, bakit siya magre-resign? Sa tingin niya, tama yung ginagawa niya. Ang paniwala niya kasi, kagustuhan ng Diyos ang lahat ng nangyayari na yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,